Yung about naman sa 700 kilometers ko, sir, nakuha ko yan by year 2021. At 45 years old ka noon? 47, sir. 46. 46? Yes, sir. So, yun. 700 kilometers. Yes, sir. Kumbaga kung mag-full tank ka, 3 full tank sa sasakyan yon para Yes, matapos ba? Yes, sir. O sige. Ano yung rota nun, SM? Although hindi ko rin familiar masyadong area na yun, sir, pero nare-recall ko lang from Davao, dumaan kami kung saan mauna doon, Cagayan de Oro ba or Bukidnon. Dinaanan namin yan. Tapos Butuan, then ano pa yun, dumaan kami ng San Francisco. San Francisco. Basta Agusan. Tapos, may Bayugan pa yun, sir, Bayugan. Tapos balik ulit sa Davao, sir. Tagum, yun. Ayan, So, ang rota nyo, galing Davao, inakyat nyo yung Buda, di ba? Yes, Buda, yes. kasi Opo, sir. Buda Highway yun eh. Yes, sir. Sa totoo lang parang Bagyo yun, di ba? Ganun-ganon Opo, sir. din yun. Tapos, grabe rin paakyat yun, di ba? Yes, sir. As in, grabe, sa taas nun, di ba, pine tree yun, mga sa Buda, Yes, sir. Yes, sir. di ba? Tapos baba ng bukid nun, baba, Maramag, ayan, Quezon muna, Maramag, Valencia, Malaybalay. Yes, sir. Memorize ko yan dahil dyan ako nag-company commander sa, sa port company. Baba ka na, Manolo Portis, Cagayan de Oro, kanan, papunta na ng Miss Or. O sige nga, paano mo pinaghandaan yun? Kasi, for the record, ikaw ba nag-champion doon? Yes, sir. Kaya, sir, tayo yung binansagan na the record holder of the Philippines. Ng ultramarathon? Yes, sir. 700 kilometers ultramarathon po, sir. Ilang araw mo ginawa yun? 7 din po, sir. 7 days. 7 days mo tinapos in Opo. ang 700. Yes, sir. So, ibig sabihin, sa isang araw, nakaka 100 kilometers ka. Ganito yun, sir, yung pag-manage ko sa time ko, sir. Unang-una, kasi kumplito pa yung lakas natin, sir. Patagal ng patagal, pahina ng pahina tayo, sir, eh. So, ang binagbagan ko muna sa isang araw, kasama na yung gabi, sir, bago next day, or ano yan, kukunin ko talaga yung 100 plus. 100 plus sa isang araw? Yes, sir. Yung first day? Yes, sir. Yun ang mindset ko noong time na yun, sir. Then, ganun pa rin, sir, sa pangalawang araw, pangatlong araw, yun ang ginagawa ko, sir. Nung pang-apat na, sir, medyo may kahinaan na kasi nakaramdam na ng kakaiba. Pero dahil ma-attitude tayo, sir, yun, nagawa na rin natin na although hindi na umabot ng 100, pero hindi kalayuan hanggang sa natapos ko rin po yung 700 na yan, sir. O sige, simulan natin. Kasi alam ko yung lugar na yan eh. Paakyat ka pa lang kasi ng bukid noon, galing Davao, di ba? Davao City, napakalayo na paakyatan yan eh, di ba? Yes, sir. Mga Pakibatu District, ganyan-ganyan yan, di ba? Yes, sir. Anong utak mo noon? Kasi paakyat talaga yun, sobrang paakyat yun. Yun, sir, may halong kaba dahil nung medyo agaw dilim na rin siya, sir. At malakas ang ulan. Umuulan. Then bihira, madalang lang yung mga bahay doon. Then wala akong light. Inisip ko na tingin ko malalayo yung mga bahay, madilim. Magkaroon lang ng liwanag pag may dumaan ng sasakyan. Kaya kinabahan rin ako ng konti doon. So, ganoon pa man, sir, kailangan kong mag-full step ng konti para mapalayo at makarating sa mga barangay or may mga ilaw nga porsyon. Para sa safety ko lang po, sir. Kasi that time, sir, although 700 yan, sir, walang solo flight lang yan, sir. Walang team support. Walang team support. So, paano? Within 2 days, sir. So, buti, kasi naka-live yun, sir. Naka-monitor yung ng 46 IB. Hindi ko lang ma-sure si Colonel Pariso, hindi ko nagkamali, sir. Dahil may kapatid ako sa naging tauhan niya, sir, pinadala doon sa akin, pinapapunta doon para lang suportahan ako doon.
So nakita kasi nakawawa yung sarili ko sir eh. Ako nawa sa sarili ko, bit-bit ng silupin. Makita mo man dyan sir sa YouTube ko. Nakabit-bit silupin yung sundalo sir, pero pero yung iba sir may puro hindi sa pag-compare anong sir. laman nung dahil wala kang support, ibig sabihin Sariling sikap talaga sir. Lone Ranger ka nun. nun? Survive lang dahil yun na nga sir, dahil army tayo, Ranger pa, sabi pa nila. Kaya pagmamalaki ko talaga yun sir na yung natutunan ko sa training natin sa army din, nag-ranger pa. Ipagmamalaki ko talaga yun sir dahil yun na nga, nai-apply ko rin sa kahirapan. Sige nga, example, paano mo in-apply? Kasi kahit sa unang araw pa lang, alam ko na gaano kahirap yun eh, di ba? So, paano mo in-apply yun? Una, wala kang kasama, security na nga lang. Post site nga yun eh. Yes sir. Supot-supot, ano yung dala mo doon? Pagkain mo? Nandoon yung pagkain sir, tubig, then ano pa yung ibang pang energy drink kasi napakainit rin yung time na yon sir. So kailangan ko dahil sabi pa nga ng organizer si Sir Amabaw nga dapat magkaroon kayo ng tubig dahil wala kang support. Gumawa ka ng paraan dahil baka mag-dehydrate ka lang. So ako sir, nag-initiative ako. Siyempre, para magkaroon ng dala-dala, o magkaroon ako ng tubig, nilagay ko ng silupin sir, takbo ng takbo, kahit medyo sagabal ng konti, para ma-survive ko lang yung sarili ko sir. Ganun ba? Pero yung medyo kinabahan ka nung medyo gabi talaga kasi halos wala namang mga bahay-bahayan diyan. Pag-akyat mo lang ng Buda yan, marami ng bahay, pero yung paakyat na yon, dalang talaga yon. Yes sir. Yes sir. O isa rin yun sa kwan sir kasi yun na nga may info din ako na doon na mayroon din diyan laman talaga. So yun na nga hindi ako nagkamali nung lumagpas ako sir. Lumagpas na kami. Dalawang army yung nag-participate sir, taga 4th Division. So hinanap kami. Pero yung na-hold, may hinold sila sir eh. Ng kalaban? Yes sir. May hinold sila doon, dalawa. Kaya tuloy, hindi na sila nagpapatuloy. Kasi parang na rin sila, kinakabahan na rin sila. Basta dalawa yun sir na hindi na nagpatuloy dahil doon. Kasi hindi napansin na army. Malayo naman kami sir, wala na. Yung hinanap nila, wala na doon. Alikabok na lang sila. Tag-ulan man yun, wala. So, example, SM pag tag-ulan, di ba, gaano kahirap naman yun pag tag-ulan? Dahil, siyempre, may cycling shorts ka ba? May medyas ang problema mo pag tag-ulan. Yes sir, media sir. Pero siyempre, masarap pag tag-ulan dahil malamig, di ba? Pero, opo, sir. Anong problema nun? Nung race na yon, medyo ano naging problema mo sa ulan? Kuhan yun sir, kasi yun nga sir, pag tuloy-tuloy pa rin yung takbo talaga dahil kailangan ko rin kahit anong mangyari dahil malayo pa yung pupuntahan, takbo ng takbo lang sir, kahit alam ko na masisira ang paa ko, pero nung tumila ang ulan sir, inalalayan ko na lang yung paa ko, may dalaman ako sir na oil, pinaliguan ko yung paa ko para ma-minimize lang yung alipunga sir. Alipungahin ko talaga pag araw-araw mababasa yung paa ko sir. Kaya yun, na-survive ko rin. Sawa ng Panginoon. Kuhan yun sir eh. Nagulat ako sa sarili ko sir. Nag-iisang sapatos na yung dala ko sir. Na-survive ko 700. Nag-iisang sapatos? Yes sir. Tapos umuulan pa. Umaaraw, umuulan, di ba? Yes sir. Pero na-survive ko. Samantala, yung 613 lang Maynila to Sorsogon, 7 sapatos ang natira, 4 na lang. So, nakakaiba sa bagay kay ibang ruta din, except doon sa Bitokang Manok kasi dinaanan namin yun sir na araw-araw rin yung ulan. So, isa rin yan dahilan nga grabing sugat-sugat ko rin dito sir. Pero yung 700 SM, gaano, di ba, pagtapaw mo ng bukid noon, medyo pababa na ng pababa din yan. So, po, sir. Paano style mo pag pababa ng pababa? Hinahatawan mo? O the same pace ka? Bitaw lang sa step, sir. Kasi okay pa naman yung paa ko. Bitaw lang, sir. Kumbaga, kasi kung iksian mo kasi, sir, dapat babawi ka. Kasi pag paakyat, yun i-control mo yung step mo. Kaya hindi ka man pwede humataw basta-basta kasi paakyat siya. So, babawi ako, sir, pag pababa. Tapon ng tapon lang. Tapos, ang pagkain mo, 7 days yun eh. At first 2 days, wala kang support, sabi mo. So, paano yun? Paano yung... pwede ka bang bumili?
Yes, Allowed ba sa race nyo na bumili ka sa tabing daan? Ganon? Yes, sir. Authorized, sir. Authorized Kung may yan. mabilhan. Kasi pag hating gabi, sir, walang mabilhan eh. Pero ginagawa ko na lang, sir, umaga pa lang, nilagay ko rin yung mga pwede kong makain doon, chocolate or saging. Mm. Yun lang ginagawa ko, sir, para may survive ko lang yung sarili ko. So, para sa mga runners, di ba? Ito, pang runners to na advice. Yes, sir. Ano yung mga effective sa iyo ng mga ng mga pagkain ganong kahahaba na ano? So, sa akin, sir, hindi naman parehong hiyang ng tao eh. Pero ang ginagawa ko talaga, sir, during sa race, kahit man lang kwan, sir, yung prutas talaga. Napaka-importante prutas doon, saging, yun. Tapos, kailangan mo rin ng sugar. Pwede ka rin mag-Cloud9. Kailangan rin yung sugar ng katawan eh. Tapos, pag may iba pa rin na may maramdaman ka sa sarili mo, sir, mukhang kailangan na naman ng salt yung katawan ko. So, kahit man lang ay inom ka na naman ulit ng kuan. Yung, Anong salt? Yes, sir. Kasi kung wala kang asin, ano rin yan, di ba? Yes, sir. So, Delikado. yes, sir. Kailangan talaga, i-balance mo lang siya, sir, balance. Maramdaman mo naman sarili mo, sir, eh. Sige nga, paano naman paggabi? Anong strategy mo paggabi na, di ba, 6 nights yun, na Yes, sir. 6 na gabi na tumatakbo ka 7 days. Para ka nag-check-in sa hotel 6 days at 7 nights, 6 days. So, 6 nights. Ano naman ang style mo na paggabi tumatakbo? Humahataw ka? Yun, sir, dahil mainit ang panahon, sir, paggabi, yun, humahataw talaga ako doon, sir. Kumbaga, sa kahinaan ko ng araw, dahil napakainit ang panahon, binabawi ko sa gabi, sir. Kailangan hataw ng hataw para mapalayo lalo, sir. Anong diferensya mo sa mga mas bata na mga kalaban mo na hindi galing sa army, pero well-trained lahat yon, di ba, yung mga kalaban Yes, mo? Anong diferensya mo sa kanila? Sa Or- 700 kilometers na yan. Yes, sir. Advantage talaga, sir, no? Napakalaking advantage natin as army. Dahil, yun na nga, sir, well-trained tayo, sanay tayo sa hirap. No? Hindi basta-basta surrender sa hirap. At kahit gaano kapagod, takbo ng takbo pa rin kahit pagod na. Nang sa ganon, ang iniisip ko parati, sir, na mapalayo. Kahit man lang para mapalayo lang, sir, at hindi masayang yung oras kahit nga kumakain, sir. Panay kain, panay lakad para lang mapalayo. So yun ang ano ko parati, sir, na hindi basta-basta magpahinga, kumbaga. Ilan ba kayong nag-participate nun? 11, sir. 11 lang. Opo, sir. Yun lang yung nakapag-decide, sir, na sasali. Hindi, bakit? Di ba, sabi mo kanina, huwag kang sasali dyan kung hindi ka desidido. Paki-explain mo nga yun, yung sinabi mo kanina. Yes, sir. Yung mga ganyan kasi mga distance, sir, hindi yan biro. At ang ano doon isa para sabi pa nga iba, para hindi ka mapahiya pag-aralan mo ng 1,000 times. Mapapahiya ka dahil... Mapahiya ka lang kung hindi ka makapinish. Kasi kung pagpaura-urada ka lang sa desisyon mo na sasali ka, baka hindi ka makasurvive. Sayang yung, sir, ba? Yung time mo. Na, kumbaga sabi pa na masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang dahil Yes, sir. hindi mo rin matatapos. Yes, sir. So, dapat step by step rin sana. Huwag didiretso. Depende rin. Kasi ako sa totoo lang, from 21K, nagdiretso ako ng 56K, sir, eh. Para Cagayandoro to Dahilayan, bukid nun. Yun yung ano ko. Yun yung- Unang 56 pinakamahaba ko nung una, sir, ang inumpisahan ko. Binigla Hindi ka ko na yung sarili ko. nag-42. Hindi ka na nag-42. Wala na, sir. So 21 hanggang 56 agad. Yes, sir. Pasubida ba yon? Subida yun, sir. Oh, Dun sa may- road pa yun, sir, sa pupuntang Dahilayan. Oh, so, di ba, daanan mo si Manolo Portic yun, di ba? Opo, sir. O, di ba, ganon-ganon din yun. Opo, sir. So, ba't mo nga ba sinimulan tong mundo na to? Di ba, na 21? O sige, ba't ka tumalon at bakit ka nagdesisyon na from 21, bagbagan ko na to, 56 agad. And then 56, anong sumunod mo, di ba? Sa akin lang kasi, sir, ang inisip ko parati na gusto kong magkaroon ng mga ganyan na mga distance. Makapinish man lang ako kahit hindi maka-place. Pero sa awa ng Pinoon, sir, pinagbigyan rin naman na kung hindi maka-third
or second or champion pa. Kasi although lahat ng laro ko, sir, pag 111 na ito. Ano? Pang 111 times na, sir. Kasama na yung fun run, half marathon, full marathon, at saka mga ultra, sir. Ultra races ko. pang 111 na race mo na ito. Opo, sir. Kung i-compute natin mamaya kung ilan na yung buong distance mo, ilang thousands na, di ba, na kilometers. Opo, sir. Pero, yung nga, bakit mo dinesisyonan to? Suportado ka ba ng asawa mo na okay ba? Okay kay misis mo na itong pinagagawa na asawa ko? Nung una, sir, okay. Dahil noong patagal ng patagal, dahil na-involve na yung expenses para lang sa pamilya, nagkaroon lang kami ng something na parang napagsabihan ako parati ba. So, yun, pinagbigyan pa rin naman niya ako, sir. Sige, basta, kuwan lang, ingat din kung pagkakasyahin mo na lang yung ano mo, kaya basta ang para sa pamilya, huwag mong pakialaman. Bahala ka sa buhay mo, basta ingat ka lang. So, yun. Kasi sa atin naman sa military, wala namang official support. Ang hinihingi mo lang naman sa military dito, yung oras, di ba? Yes, sir, yes, sir. Wala namang financial support. So sariling kayod mo lang naman to, di ba? Natotally naman nga ko, sir. Yung nagsusupport rin naman yung command ko, sir. May how many times na, sir, na sinuportahan din nila ako na kahit kukunti lang, sir, at least mayroon. So nakapagsuporta naman yung unit ko. Yung command. Oo, kasi siyempre pride ng lahat di ba? Yes, sir. Ako ngayon, bilang SRA chairman, pride ka namin bilang Yes, mga sir. Rangers, Yes, di ba? And then, of course, pride ka ng Yes, sir. 8th Infantry Division. So, buti na lang na-observe nila yon, sir, na hindi talaga basta-basta rin. Magastos rin siya sa registration pa nga lang. Sige nga, ano ba yung mga gastos mo? Example, itong bumutong ito ngayon, anong mga gastos Okay, sir. mo? Itong 264 na to, sir. Kaya nasabi ko rin na medyo magastos. Registration pa nga lang, sir, 9,950. Bakit ganun kalaki? Siyempre, doon na yung kukunin yung mga expenses na nila, sir, para sa trophy, medal, then kung ano pa yung ano nila, sir, tulad nito. So yun, doon nila kinukuha na rin yun, sir. Pati pag-coordinate sa mga municipalities, sa mga dadaanan nila. At saka kasi ilan lang kasi kayo mag-participate. So talagang yung gastos nila, bawiin sa inyo lang na mag-register, di ba? Yes, sir. So kaya yun, medyo magastos, sir. Then, siyempre sa preparasyon mo rin, kailangan vitamin, mag-vitamin, hindi lang umaasa rin tayo sa pagkain lang, sir. So kailangan kahit gulay-gulay lang, huwag lang parating kumbaga iwasan lang yung mga oily kasi isa rin sa papahina ng katawan. Ano ang diet mo, SM? Anong pagkain mo sa normal na araw mo? Mamaya natin balikan yung 700 hindi pa tayo tapos doon Yes, sir. Anong normal na pagkain mo sa araw-araw para in racing form ka talaga? Bali, ako talaga, sir, lalo na pag palapit na yung laro ko, sir, umiiwas ako sa mga oily na pagkain. Mostly yung kinakain ko, sir, yung mga root crops or mga kamote? saging. Yes, sir. Tapos yung partner yan, sir, gulay-gulay. Like? Sabihin natin na malunggay, halo-halo na yan, sir, kumbaga kung yung mga hilig ng mga Ilocano, sir. Nahiligan ko na rin yun, sir. Malunggay, saluyot. Saluyot, tapos talbos ng kamote. Huwag lang yung talbos ng manok. Pero hindi mo nilalagyan ng bagoong nakatulad namin? Nilagyan rin minsan, sir, pero kunti lang, sir, kay siyempre, bad for your health yun? yes, sir, walang mo sobraan. Kaya importante, sir, magkaroon lang siyang kunting lasa. Yan ang po ginagawa ko, sir. So yun ang maintenance mo pag normal na puro gulay-gulay. Anong root crops mo? Kamote? Kamote, kasaba, mga ganyan, sir. Tapos minsan naman nagsasaging din ako, sir, na nagulat nga rin sila pag during kainan namin sa, siyempre, consolidated meals kami doon sa unit, sir, na may extra talaga ako na saging doon. Pero rice mo, bagbag din? Carbo? Kukunti lang din, sir. Di ba, supposed to be, nagka-carbo loading ka, di ba, sa 2 days before, sir, nagka-carbo loading din ako. Carbo loading ka? Opo, sir. Anong pinapang-carbo load mo? Minsan, sir, yung pansit, mga ganon, tapos nag-rice din ako ng konti. Yun lang yung binabanatan ko, sir. O sige, balik tayo, 700. Yes, sir. Nasa Bukidnon ka na. Ang init din doon, di ba? Pababa ka na ng
Kunyari, Valencia, papuntang Balay-Balay, medyo maano pa. Pero pag pababa na, di ba, masaya na. Papunta na ng, doon sa may Misamis Oriental na. Yes, sir. Sige nga, paano mo, ituloy nga natin yung, mo, parang hindi ka, nahirapan ka ba? Of course, nahirapan ka sobra. 700 kilometers yan eh. Oo nga po, sir. Tabing dagat na kasi yung, di ba, pagbaba mo ng Misamis Oriental, tabing dagat na yun eh, di ba? Anong diferensya nun pag yung yung dagat, yung medyo maalat? Mainit yun, di ba? Yes, sir. So, yun, sir. Kung talagang nakaka-affect rin, sir, mainit ng panahon, tapos yung pa yung dagat. So, yun, sir, ang kuwan ko lang, tubig talaga, more on tubig na kailangan talaga doon na kahit medyo nahirapan ng konti. Dahil sa mainit na panahon, isa talagang nakaka-affect sa during takbo, sir. So, yun, tinuloy-tuloy ko lang, sir. Basta kung gaano ko kahina sa araw dahil mainit na panahon, bumabawi lang ko sa gabi, sir. Iyon ang ginagawa ko, yung mga time na yun. Kasi kailangan kong, kumbaga may time pressure kasi siya, sir. Kumbaga, awa-awa time na may cut-off time siya. So yung 700 kilometers nyo, anong cut-off time nyo? Hindi ko lang ma-recall yun, sir. Basta maabutan ako ng cut-off time, sir. Mga kuan pa, more or less 12 hours na lang yata, sir. Pero malayo pa, sir. Pero champion ka naman eh. Kaya, Oo nga po, sir. Pero pag ganon, di ba sige, nakaabot ka na ng Butuan. Ano naman ang ramdam mo na nun? Butuan halos nakakalahati ka na noon eh. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Davao to Butuan, halos kalahati na noon. Butuan to Davao, yung Butuan to Davao, mas maiksi na yon. Mas maiksi na yon. Pero pagdating mo ng Butuan, ano naman yung mo na noon? Pang ilang araw na, pangatlo? Ganon? Mga ganyan na siguro, sir. Tama, sir, pangatlo. Yun. So ano naman ang mo noon? Isip mo, okay pa rin? Okay lang yung isip, sir. Basta sa akin, ang inisip ko kasi, sir, na medyo napalayo na yata ako kasi mukhang tahimik sa likod. Kaya kailangan ko pang mapalayo lalo, sir. Yung tuloy-tuloy ko lang, hindi lang ako nagkalma masyado kasi nagkaroon naman ako ng support, sir. Pag gusto kong pumahinga at kailangan talaga ng mata ko, so pinakamatagal ko lang, sir, 30 minutes to 1 hour na pahinga. Kasi kailangan pagbigyan talaga, sir, para Paano ka nagpapahinga? Tigil, upo? Ang ginagawa ko, sir, sa pahingaan ko or doon ko tumigil sa mga waiting shed, sir. Tapos or barangay outpost or police station, fire station. Yun ang inisip ko rin, sir, para maging safety ako lalo. Or PNP station, mga ganyan, sir. Lalo na kasi yung papunta ka na ng mga from Butuan to Agusan kasi malaman din yan eh, di ba? Opo, sir. Sir. Kung alam nila na may army na tumatakbo dyan, yung kalaban, maaari kang singitan dyan eh. Oo nga po, sir. So ano naman yung mo nun? Wala na, okay na, hindi ka na masyadong kinabahan nun, yung mga panahon na yon. Wala na, sir, kasi medyo matao naman nga lugar, sir. Medyo, Oo, sir, kaya medyo, lang. Ang kinakabahan ko lang talaga yung sa area Bukidnon na yung kanina. Pero doon sa portion na yan, sir, medyo okay na, sir. At lalo akong nai-enjoy ko lang yung sarili ko, maliban lang na may pinahabol na rin sa akin na support kahit nakamotor lang, sir. Nakamotor yung kapatid ko eh. Kaya yun, sir, nai-survive ko rin sarili ko. At the same time, authorized kasi mag-pacer. Pinisira na rin ako ng kapatid ko. Kasi kung wala kang pay, anong na itutulong ng pacer sa ganyan? Parang hinihila ka, sir. Na parang ma-pressure mo rin sarili mo na masabayan mo rin siya. At ang instinct ko rin na kailangan ko rin gagawin para mapalayo ako lalo. At makapinis din ako kagad. Bakit yung panahon na yun talagang ikaw na yung malayo ka na ikaw na nangunguna talaga? Malayo na, sir, kasi ang agwat namin noon 6 na oras, kung hindi ko nagkamali. So sa finish line sa Davao, ikaw number 1, ang sumunod sa'yo, 6 hours. 6 hours after? Mga ganyan siya, pero palapit na rin yun siya, sir. Pero layo nun. Mga 3 hours, malayo na yan eh. Layo na eh. Oo, sir. Kaya
puro na yun, akyatin rin naman doon yung pa-finish na, sir. Kaya basta medyo may kalayuan na yung sumunod sa akin, sir. Oh, medyo paakyatin na. Yung lalo, yung pababa na ng Tagum. Pero SM, 7, naulit pa ba yan? 700 kilometers o wala na? Ito yung sabi pa sa organizer, sir, na pag-inipan niya, sir, na next year gawing 1,000. So, isa rin yan, sir, na iniisip ko, pag matuloy yan, sir, baka bigyan pa ko ng pagkakataon ng Panginoon, itry natin present yung army, sir, na 49 years tayo. old ka na nun. Yes, sir. Pero, anong feeling mo nun nung malapit ka na sa Davao? Yung tipong patag-patag na dyan mga, di ba? Yes, sir. Tapos na yung, nahihilo ka rin ba? Medyo naghihibang-hibang na rin yung utak mo? O solid pa rin? Medyo may naramdaman na rin ng konti, sir, dahil yun na nga, ma-attitude yung army. Kasi marami na rin ako na-observe, sir, nga, kung kailang patapos, marami namang medyo, not totally nga akyatin masyado, sir. Gradual lang siya ba? Oh, meron yan. Yes, sir. Oh, sabi ko. Pero sabi ko, dahil ma-attitude tayo, kinaya ko pa rin yan. Hindi ako naglalakad talaga dahil sabi, palapit na mga 3 kilometers na lang daw. Kaya i-minimize yung lakad takbo. Kaya yun, binagbagan ko na sa binagbagan. Baka sayang ang pagkakataon na yun, sir. So, record yung pinag-usapan doon. For the record, SM, ibig mong sabihin, sa 7 days na yon, halos takbo lahat yun sa'yo? O nilalakaran mo rin ng 1 oras, 2 oras? Not totally oras yung lakad, sir. Kasi ganito yan kasi, sir. Pag ultramarathoner, kasi tao lang tayo, sir. Yung kung pagod na pagod ka na dahil may lalo na tao, may mga cramps rin, sir. Tulad ko may cramps din ako. I-minimize mo lang siya, sir. Halimbawa, lakad ka ng 30 step, takbo na naman. Kasi kung puro ka na lang din lakad, pag matuyuan ka ng pawis, sir, tatamarin ka na niyan. Ganun Yes, ba yung logic mo? So, ibig Yes, sabihin, pag natuyuan ka ng pawis, alam ko yun. Oh, para kang parang ayaw mo nang tumakbo. Yes, sir. So, ibig sabihin, tinutuloy-tuloy mo na may pawis ka. Yes, sir. Ganun po yan, sir. Grabe pala yung kailangan mo na liquid nito. Kaya tubig talaga or hydrolyte kailangan na hindi mawala parati sa support na panay-inom. Meron. Pero hindi rin sobra talaga, sir. Kaya kailangan talaga yun, sir. Para may survive lang. Anong natutunan mo sa buhay dyan sa 700 kilometers mo? Kumbaga sa totoo lang, sir, marami. Aside lang sa nai-enjoy kong sarili ko, na parang naipagyayabang ko rin yung sarili ko na ako or tayo nga army na may kakayahan sa buhay na nakapinish lang ganon at tayo pa yung record holder ng buong Pilipinas kasi yun yung pinakahabang pinatakbo dito sa Pilipinas, sir. So far. Yes, sir. Maliban kung next year Kung matuloy yung 1,000, sir, i-try natin yun, sir. Hindi naman natin ina-underestimate yun kasi ikutin buong Mindanao daw, sir. So yun yung kuan ko lang, sir, sa... Punta na ng Iligan yan. Punta na ng... Siguro, sir. Kasi meron naman ng tulay papuntang Miss Or Miss Ok. Yung sir, hindi ko familiar masyado yung mga pandod. Grabe, no? Pero in terms of para kabataan, paano natin i-inspire dyan sa... Kasi 700 kilometers yan. So parang yung iba nga, di ba, kung minsan 10K, masaya na sila eh. Yes, sir. Yan pa 700 kilometers. Ano yung pride mo na natapos mo yun? Yun lang naman, sir, para double purpose, sir, no? Para ma-inspire din yung mga bata. Huwag lang magsawa sa kaka-practice, bigyan rin ng time yung pagkuhan talaga, yung kumbaga pahirapan talaga yung sarili, sir. Huwag maawa sa sarili. Kasi minsan naawa tayo minsan pagod na ako, dyan, masakit yung ganito ko. Kumbaga huwag bibihin kung mangarap ka na magkaroon ng kanyang mga distance. Kahit maka-please or maka-finish man lang, huwag lang isipin yung 1, 2, 3 na yan, yung sayo lang, na may enjoy mo lang sarili mo na makakuha ka ng ganyan mga distance din. Huwag bumigay kung anong naramdaman o ganun pa man. Basta importante, ituloy mo lang. Kung pwedeng gapangan, huwag ka lang susurrender. Kasi mostly kasi, sir, nagkaka-DNA pan yung iba. Did not finish kasi yun na nga, pag may maramdaman ng konti,
Hindi kasi tinatalian nila dito, sir. Aakyat man dito. Kaya tuloy, surrender na. Kaya may tali dito parati, sir, sa baba. Para yung sakit ng paa, hindi aakyat sa taas.